At sabi pa niya, na-convict daw si First Lady. 7 counts of graft noong November 2018. Okay, na-convict sa Sandigang Bayan. Pero ilang beses ko na itong inulit hindi pa rin magsisink in. Ayaw magsink in sa mga utak ng mga pinklawan na yung kaso na yan ay dinala ni First Lady sa Supreme Court. Unless na magkaroon ng final and executory verdict, nobody can say na si FL Imelda Marcos ay convicted dahil hanggang ngayon siya ay nananatiling inosente. Inosente, presumption of innocence, unless proven guilty with final and executory verdict. Hindi mo pwedeng sabihin na ang isang tao ay guilty. Diba? So, Oli Nas, pag nalagyan na ng tayong utak, ma'am, mahirap baguhin. Si Xiao Xiao, suka nga ang daming alam, hindi pa naman pinanganak ng martial law, pero naggagaling-galingan. Tama ka, pinagmamalaki na si Xiao Chua daw, no? Pinagmamalaki nung yung unang commenter, no? Na kung katulad daw ba ako, mabuti daw sana kung katulad daw kay Ambet at saka kay Xiao Chua na historian at saka talagang nagmaster sa history. Well, 1984 pinanganak si Xiao Chua. 1984. So it means noong 1986, 2 years old lang siya. So anong alam niya? Ang napag-aralan niyang mga libro ay mga libro ni Cory Aquino. Mga libro na pinalimbag sa panahon ng mga dilawan. Alam naman natin mga kaibigan maraming nag-testify. Even si General Parlade mismo kasi na-witness niya kung paano pinasunog ang mga libro na may kinalaman kay President Marcos Sr. Doon makikita ang mga achievements, ang mga ginawa ni President Marcos Sr. At pinasunog din ni Cory ang mga libro na may kinalaman kay Ninoy Aquino sa kanyang partisipasyon sa mga NPA, sa CPP, at yung mga ginawa niya mga kabulastugan. Napakadaming literature, napakadaming articles, references sa US Department of State Archive, sa ating Philippine Senate Archive. Napakadami. But sa ating mga eskwelahan, sa ating mga AAP institutions, sadly, wala na itong mga literature na ito kasi pinasunog ito sa panahon ni Cory Aquino during the time of General Cañeso as Nika Chief. That was the first order of Cory Aquino to Nika Chief Cañeso. Alisin or sunugin lahat ng ebidensya tungkol sa involvement ni Ninoy Aquino sa Communist Party of the Philippines at saka sa rebellion, including the creation of the Moro National Liberation Front. So wala tayong nababasa na masyado ng mga articles. Even sa armed forces, wala kaming, may seremonya pa yan, pinasunog nila. So now, ito yung sinasabi natin na balikan natin ang totoong kwento, yung mga totoong kwento, totoong history ng ating bansa base doon sa mga nabubuhay na mga kadre ng Communist Party na nakasama ng dating Senador Ninoy Aquino. Kaya yung may nagko-comment kanina, hindi ko daw ba, wala naman daw na re-research. Ni-research na daw lahat pero wala naman daw nakita na mayroong involvement si Ninoy Aquino sa CPP-NPA. Maaring sa libro wala kang makita kasi nga, yan ang ginawa ni Cory Aquino noong 1986. Binura niya lahat ng mga libro na yun, pinasunog niya ang mga libro na yun na may kinalaman si Ninoy Aquino sa partisipasyon niya sa CPP-NPA, NDF. Kaya wala talaga kayong makita kung ang mga titingnan yung mga libro ay yung mga libro na nailimbag noong 1986 onwards. Diba? Kaya talagang napakaganda talaga kung maging open na sa tao at talagang mailimbag na ang lahat ng mga libro, no? Na yung mai-recopy, no? Mai-print uli yung mga libro na pinasunog ni Cory para malaman natin. At yung na-i-vlog ko tungkol doon sa partisipasyon ni Ninoy, doon sa kanyang conviction sa murder, ammunition, explosives, subversion, yung na-i-vlog ko doon, galing yun doon, isa yun sa documents na pinasunog. Pero meron lang nakapagtabi na loyalista. At yun, nasilip ko yung laman, kaya na-i-vlog ko siya. See? So, alam nyo mga anti-Marcos, pasalamat pa rin talaga kayo kay President Marcos dahil si President Marcos ay mabuting tao. Pinangalagaan pa rin niya ang kapakanan ni Ninoy at ng kanyang pamilya. Bakit? Kasi kung masamang tao si President Marcos, ay ilalabas niya yung mga dokumento na yan para malaman ng buong mundo na ganito kasama si Ninoy. Pero hindi ginawa ni President Marcos yun, itinago lang niya ang mga dokumento na pwede naman niyang ilabas para makita ng mga tao. Pero hindi niya ginawa.
Kaya nga, kapag naglalabas kami mga vloggers, no, na pro-Marcos or pro-administration, pag naglalabas kami at nag-expose kami, akala nyo, kinukuha lang namin sa kung saan-saan at akala nyo, iniimbento lang namin. Akala nyo kami lang yung gumagawa ng mga story, pero hindi nyo alam na kinukuha namin yan sa mga dokumento na mga pinasunog ni Cory Aquino. So, nandiyan yung mga ngolekta ko sa mga white-collar job employees na si Prasetti. Well, all associated with the Liberal Party, no? And the Aquino. Dagdag pa ni Tess De Luz, minsan na rin siyang ipinadala sa Estados Unidos para makalikom ng pondo na ibibigay sa mga Aquino. So, pagpunta ko sa New York, kinonekta ko sa Movement for Free the Philippines. Narinig ko yan. Hindi ko na sasabihin kung sinong head doon, but you can research very prominent personality associated with the Aquino. Okay? So, naglilikom kami ng funds for the Aquino. Naging senador yata niya, di ba? Oo, yeah. Naging senador. Yeah. Oo, naging senador. So, alam mo, naging parang kapamilya na eh. Kaya hindi mo, mahirap din para sa akin na magsalita ng ganito kasi naging kapatid ko na yung mga yan. Having the so-called links with the NPA, that is again a very broad term. Do I have contacts with them? I never denied that. I never denied that. When I was a senator of the Republic, I've always gone out of my way to get in touch with every NPA personality in my province who would like to see me. Yun ang katotohanan. Di ba? Sabi dito mga kaibigan, eto maganda yung comment niya, magbabasa naman ako ng positive. Ang sabi niya, ni Tony Agoyin. Tony Agoyin, marami pa talaga ang naniniwala sa aklat ng kasinungalingan na isinulat ng mga dilawang kulto upang palabasin na isang masamang tao si Apo Marcos. Tama ka dyan, Tony. Gumawa ang mga dilawang kulto ng pagpapasabog, pagpatay ng mga inosenteng tao. Tama ka dyan, di ba? Yung ginawa noon nila, pinasabog ang Plaza Miranda, pinasabog yung sa Manila Hotel, sa Malacanang, sa embassy ng US. Marami silang pinasabog doon at talagang synchronize yun para yun talaga ang aim nila doon ay sirain si Pangulong Marcos. Binibintang nila kay Pangulong Marcos. Mga kaibigan, mismo si Laurel, Mentong Laurel na ang nagsabi na sila ng mga press, na mga pro-Ninoy noon, sila yung nagpapakalat ng mga false information na to para sirain si President Marcos. Mismo, tignan niyo sa aking post, andyan yan. Kausap niya yung matanda na kasama rin sa press at yung sabi nila na kaya si President Marcos ay napilitan na mag-issue ng decree na anti-mongering law. Dahil nga, etong mga press, mga yellow media ang talagang nagpapakalat ng mga black propaganda na to. Tinulungan nila si Ninoy Aquino. Bakit? Oligarchs di ba? Sila yan, mga oligarchs. So galit na galit sila kay President Marcos kasi nga, yung mga lupain nila, mga asyenda, pinamimigay ni President Marcos sa mga magsasaka. Kaya sila galit na galit kay President Marcos. Dahil sila ay affected doon sa malawakang agrarian reform ni President Marcos na kung saan pinamimigay ang mga lupain sa mga magsasaka. Yun ang dahilan. Isa yun sa napakalaking dahilan kung bakit nila pinagtulungan si President Marcos. So, ang sabi pa niya, gumagawa mga dilawang kulto ng pagpapasabog, pagpatay sa mga inosenteng tao, pagnanakaw sa kaban ng bayan, at tinatago ng mga negosyante ang mga bigas at iba pang pagkain upang palabasin na si Apo Marcos ang may gawa ng lahat. Ay tama ka. Alam niyo ba sa panahon noon, nung lagana pa yung mga CPP and PA, alam niyo ba yung ginagawa nila? Nagsusuot sila ng pang-military. Diba? Nagsusuot sila ng pang-military. Maraming maraming mga nag-testify niyan, mga kaibigan. Yung mga NPA, purposely nagsusuot ng pang-military pagkatapos saka sila ng ambush, saka sila nangingidnap, nagtutorture, pumapatay. Para ang mapagbintangan nga naman ay ang mga men in uniform, ang mga military. Pero ang may gawa, sila din. Diba? So, kita nyo na kung gaano yung ginawa nilang kabulastugan. Since the Cory administration, lumakas ang NPA. Kasi yung panahon ni Marcos, malapit na kami bumagsak noon It was only the Cordillera Group that saved the situation. Pero nung dumating yung Cory administration, biglang lumakas yung NPA. Dahil pinalakasan ng gobyerno. Strength of the military, that is vital in the defeat of the NPA. Pag hindi malakas yung militar, paano naman magkaroon ng lakas ng ang mamamayan para suportahan ng gobyerno o makiisa sa gobyerno dahil pinapatay din sila ng NPA. In the end, it is the military that should be strengthened and
supported by the whole government machinery as the principal force to go against the NPA. They always blame the government na the government has killed so many people. Mas marami ang pinatay ng NPA na mahihirap na mamayan kaysa yung napatay ng mga AFP noon. Ang napapalabas parang ang AFP ang nagkakamali. Pero if you look at the data, mas maraming pinatay ng NPA. Even missionaries, priests in the Cordilleras, si Father Leo, an old missionary, they just liquidated him and inilibing nila na hindi na namin alam kung nasa Iagin Manzano, media, ABS-CBN, hari ng black propaganda. Tama ka. Kaya nga nung nag-martial law, ayan, pinasara sila ni President Marcos. At ngayon naman, di ba, sarado sila ulit. Oh. So, ano pa mga kaibigan? Ang sabi din niya dito, nagtagumpay sila sa tulong ng CIA ng Amerika at dinala si Apo Marcos sa Hawaii, imbis sa Paway, Ilocos. Yan. So, tama yung sinabi niya na talagang etong mga yellow media na to ang talagang tumutulong. No? Yang Aldrich Gulagula, yes, true yan. Testigo ako dyan. Ibinalita din yan during Duterte admin. Papatay sila ng mga uniform personnel tapos ipapalabas nila mga kasundaluhan ang nangahas. Yan. So, kita nyo naman mga kaibigan, di ba? Yung mga nangyari noon na mga pagpatay, meron pang mga massacre na talagang hundreds ang pinatay, mga kaibigan, mga inosenteng tao. Yan ang mga kakosa ni Ninoy Aquino. Pagkatapos, etong mga yellow na mga supporters na to, pinagtatanggol pa rin nila si Ninoy Aquino. Diba? So, yung nababasa nila mga kaibigan, no, sa panahon ng 1986, ang nababasa nila ay puro lang mga black propaganda. Kasi nga, lahat ng mga matitino na mga libro na kung saan nakalagay doon yung mga katotohanan ay talagang pinasunog. So, kung titingnan natin, sila talaga ang nag-revise ng history ng Pilipinas. Pero pinagbibintangan nila na ang Marcoses daw ang nag-revise ng history ng Pilipinas. Which is not true. Hindi ang Marcoses ang nag-revise. Kitang-kita naman, di ba? So ngayon mga kaibigan, si President Marcos na, Jr. ang presidente. O kita nyo, anong ginagawa ni President Marcos Jr.? Kung titingnan natin, mga kaibigan, pwedeng-pwede niyang ipasunog ang lahat ng mga libro na ginawa ni Cory Aquino. Nakakasuka, andun yung mukha ni Ninoy Aquino. Sabi pang ganun, pati daw ang langit ay nagluksa, umulan ng napakalakas, kumulog, kumidlat. My God! Anong araw ba nangyari yun? Anong araw ba na siya ay pinatay? August. Ang August, mga kaibigan, yun ay araw na kung saan masyadong maulan, maraming bagyo. Pero ginagawa nila, masyado nilang pina-emphasize na pati daw ang langit nagluksa nung namatay si Ninoy Aquino. Grabe, no? Grabe yung ginawa nila. At meron pa silang sinasabi dun sa libro na hero, ama ng demokrasya, at si Cory naman, ina ng demokrasya. At, wag ka, pati yung mukha ni Ninoy Aquino nasa libro pa. May libro pa ako niyan, mga kaibigan yata, hahanapin ko yung libro ko na nung ako ay nagtuturo pa. No? So, nakakasuka. Dapat talaga itong mga libro na to ay sunugin at palitan ng mga libro at ilagay uli dyan yung mga achievements ni President Marcos na isang tambak. Grabe mga kaibigan, isang tambak ang achievements ni President Marcos na hanggang ngayon ay napapakinabangan pa natin ngayon. Pero wala kang makikita kahit isa sa libro. Hindi man lang naituro ng teacher, kahit isa. Anong naituro ng teacher? Ang martial law, ang pinakamadilim na kasaysayan, pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, yun ang naituro. Actually, mga kaibigan, isa rin ako nung nagtuturo pa ako, nung teacher pa ako. Pagtatapat ko sa inyo, nung nagtuturo ako nun, isa rin ako nagturo na si Ninoy Aquino ay isang hero. Kasi mga kaibigan, Marcos talaga kami, no, ever since. Pero EDSA Revolution, isa rin kami sa nabudol. At yung pamilya ko, isa rin sa nabudol, mga kaibigan, nagpunta ng EDSA, nagaganon-ganon pa, Cory, laban, nagaganon pa. Tapos EDSA Revolution noon, mga kaibigan,
Lumalabas kami ng bahay, putukan yan, mga kaibigan. Sa may bandang kami, Santa Mesa. Pag nasa Santa Mesa ka, dinig na dinig mo yung putukan sa Krame, tapos sa may Magsaysay Bridge, dinig na dinig mo yun, mga kaibigan, putukan. Talagang, yung yung langit, mo talaga yung may mga kumikislap-kislap na mga bala. Talagang dinig na dinig namin ang putukan, tapos may naglaban pa doon sa Magsaysay Bridge. And then mga kaibigan, tuwang-tuwa pa kami nun kasi wala nang pasok eh. Dahil syempre, EDSA Revolution, walang pasok. Tapos yung mama ko, papa ko, yung kapatid ko na dalawa pumuntang EDSA na ganun-ganon doon. Isa kami sa nabudol mga kaibigan. Pero isa rin kami sa nakarealize for how many years, no, na, after President Marcos, anong nangyari? Wala. After President Marcos, bakit tayo nagkaganito? Bakit bumagsak ang Pilipinas? Dati nangunguna tayo. Pumapangalawa tayo sa Japan. Dati, maganda naman ang ekonomiya. Dati, ang mura-mura ng bilihin. Bakit ngayon nagkaganito? Na-realize namin mga kaibigan. Realize yan. Ito, sasabihin ko sa inyong totoo ha. Sa panahon ni Pinoy, nung siya pa ang presidente, mga kaibigan, hindi pa ako bumabalik. Ano pa rin ako noon? Yellow pa rin ako noon sa panahon ni Pinoy. Namatay yung sa 44. Alam niyo ba, nag-ano pa nga ako nun kasi nakita ko dun sa pag nag-scroll ako ng FB, ang daming bumabatikos kay Pinoy. Binabatikos talaga siya. Alam niyo, nasa classroom ako noon mga kaibigan, malapit na ako nun, malapit na umuwi. Nag-status pa ako mga kaibigan. English, napakahaba niya, nag-status ako. At talagang todo-todo pinagtanggol ko si Pinoy. Pinagtanggol ko talaga siya. Kasi nasa pa ako nun brainwash pa ako nun ng mga dilawan. Pero after that, mga kaibigan, saka lang ako talagang nung malapit nang matapos yung kanyang termino, nung si PBBM ay tatakbo na as Vice President, doon pa lang talaga ako namulat ulit sa katotohanan at na-realize ko, oo nga, wala talagang nangyari sa Pilipinas. At talagang nakita ko na bumagsak ang Pilipinas, dumami ang droga, dumami ang adik, lahat-lahat. At ang masama pa nito mga kaibigan, makikita mo na talagang dumami ang mga nasa kalsada, nasa kariton, sa street, walang bahay. Samantalang sa panahon ni President Marcos, sa totoo lang mga kaibigan, wala akong nakikita ng mga tao na nakatira sa kariton. Sa totoo lang. Alam niyo kung bakit? Ang daming pabahay ni President Marcos at ang dami niyang lupa na pinamimigay. Alam niyo ba, yung lupa namin dito sa Cavite ano din yun? Programa din yun ni President Marcos. Diba? So yung mga kaibigan, kaya sa panahon ni President Marcos, wala ako nakitang nasa kalsada na street children. Wala ako nakita na nakatira sa kariton. Kasi nga, merong mga bahay. At kapag ikaw pinaalis ka dyan, i-relocate ka. Mga kaibigan, sa panahon ni Cory, ang daming mga na-evict, Ang dami. Tingnan nyo sa record. Ang daming na-evict na paalis sa mga bahay, pero hindi binigyan ng pabahay, hindi binigyan ng relocation. Totoo yan, mga kaibigan. Tingnan nyo sa records. So, yan ba yung pinagtatanggol nyo? Yan ba ang gusto nyong presidente? Yung mga pinklawan? Tapos sisiraan nyo ang Marcos ganyan. Pero kung titingnan natin talaga ang history, ang Marcos ang nakatulong sa taong bayan. Ba? So yan lang talaga mga kaibigan, ang totoo. Pero hindi nila kayang tanggapin kasi ang kanilang mga utak ay brainwash. At wala silang realization. Hindi katulad ko mga kaibigan, na Marcos kami pagkatapos na brainwash kami nung panahon ng EDSA Revolution, pagkatapos nagkaroon kami ng realization, bumalik kami sa Marcos. Diba? At hindi na kami bibitiw pa kasi alam na namin na talagang ang Marcos ang nagmahal sa bayan at hindi na kami bibitiw. Ba? So yun lang yung mga kaibigan sabi niya, yes, Cacho Veloria Raquel, yes ma'am, noon meron current events and more on newspaper, di pa uso ang gadgets. Kaya kahit ipasunog pa niya, di niya maloko yun, nakaalam. Yan. Tama ka dyan. Yan. No?
At Yanga Aldrich Gula-Gula, yes, true yan. Testigo ako dyan. Ibinabalita din yan. Yan. So, tama mga kaibigan. So, etong sasabihin ko, no, panay sila batikos ng batikos sa Marcoses. Pero, very ironic, uulitin ko na naman, yung mga pinapakinabangan nila ngayon ay puro gawa ng Marcos. Diba? Parang parang galit na galit sila sa Marcos. Pero, yung gawa ng Marcos, ang pinapakinabangan nila. Nakinabang ba sila sa gawa ng Aquinos? O, kung may pinklawan na nanonood, paki-comment nyo, ano ang napakinabangan nyo na gawa ng Aquinos? Paki-comment. Nagtataka ako mga kaibigan, tuwing nagcha-challenge ako na, sabihin nyo kung ano yung napakinabangan nyo na gawa ng mga Aquinos, wala ni isa na nagdi-dare. Kung meron man, naglalagay sila sa comment section, pero napapatunayan ko at aking nasusunog ang kanilang kasinungalingan na hindi yun kay Pinoy, hindi yun kay Cory, hindi yun kaninong Dilawan, kundi sa ibang presidente. Diba? Katulad na lang nung sinabi nung isa. Sabi niya, yung call center daw. Pero napatunayan natin, hindi naman pala kay Pinoy, diba? So, ganun mga kaibigan, wala silang masasabi na talagang legacy ni Pinoy. Kasi wala naman talaga kundi mga ribulto. Sa totoo lang, no? So, pagkatapos ko nito, no, marami na namang magagalit sa akin, no? At talagang naggagalaiti sila. Halos gusto na nila akong saktan dito, no? Kaya mga kaibigan, kapag ako ay lumalabas, linga-linga muna. Baka mamaya, andyan na yung mga yan, bigla na lang may sumampal sa akin. Ay, nako talaga naman, no? So, mga kaibigan, ito sa totoo lang isa-isahin natin. Baka hindi natin maisa-isa, may makakalimutan ako. Galit na galit sila kay President Marcos. Pero unang-unang mga kaibigan, kahit hindi na sila mag-research sa Google, ramdam na ramdam nila ang mga ginawa ni President Marcos. Unang-una, sa bahay nila, sa loob ng bahay. Umiinom kayo ng tubig, naglalaba kayo, nagluluto kayo, naliligo kayo. Pues, na-enjoy nyo ang ginawa ni President Marcos. Ano yon? Walang iba kundi mga dams. Diba? Mga dams. Ano yung gamit na gamit? Angat dams, Magat dams. Gawa ni President Marcos yan. Pero bakit ka nagrereklamo? Galit na galit ka sa kanya. Nakikinabang ka sa gawa niya. Ano pa? Kuryente. May kuryente ka, nakakagamit ka ng internet, maliwanag ang buhay mo. Sino nagpagawa ng 20 power plants? President Marcos. Nag-research ako mga kaibigan kung merong napagawa ang mga Dilawan. Meron iisa sa panahon ni FVR. Isa lang. Kita nyo na, si President Marcos lang pala ang nagpagawa. 20. Ang Dilawan isa lang kay FVR. Mga kaibigan, napakatagal na panahon walang nagpagawa. Ngayon na lang uli sa panahon ni President Marcos Jr. See? So, kanino yung ini-enjoy nyo? Bakit kayo nagkakaroon ngayon ng mga kuryente? Bakit kayo nakakapag-enjoy sa internet nyo? President Marcos. Alam nyo ba? Siya rin yung nagpagawa ng yung mga fiber optic na mga, yung sa communication natin, sa telecommunication natin, na pinagdugtong-dugtong sa Asia hanggang sa, meron ako niyang vlog, panoorin nyo dito. Siya rin ang gumawa niyan. So, yung ating communication, nai-enjoy nyo. Di ba? Siya ang nagpasimuno. Ang sabi naman ni Edwin Rueda, bakit puro fake news ka? Pakisagot. Okay, pakisagot, Edwin Rueda. Saang banda ako fake news? Sasagutin kita. Saang banda ako fake news? Para malaman natin kung talagang fake news ang sinasabi ko. Saang banda? Pag tinatanong ko naman kung saang banda ako fake news, hindi naman nila masagot. Kasi alam nila na kaya ko silang i-rebuttal. Alam nila na meron akong ebidensya. Ay, naku talaga naman. So, isa pa mga kaibigan. Sabi ko nga mahihirap
mga mahihirap, di ba? Kasi nagrereklamo nga sila sa bigas eh. Hindi nila kayang bumili ng bigas, di ba? Although, nung panahon ng eleksyon, tayo na mga pro-Marcos, sinasabihan nila na tayo daw ay mga hampas lupa, wala daw tayong pambili ng Starbucks. Pero ngayon, sino ang nagrereklamo? Sila. Di ba? So mga kaibigan, eto tingnan nyo pag nagkasakit yung mga yan, ulitin ko na naman, pupunta ng PGH, pupunta ng Philippine Heart Center, doon sa mga hospitals na pinagawa ni President Marcos, pag nagkasakit sa kidney, magpapadialysis, almost free na. Kasi ginawa ni President Marcos Jr., 159 session ng dialysis ang free. So, pupunta yan sila doon, makikinabang sila sa Kidney Institute na pinagawa ni First Lady Imelda Marcos. Pagkatapos galit na galit sila, pero nakikinabang sila. Anong tawag sa kanila? Makapal ang mga mukha. Ang tawag sila mga kapal. Makapal ang mga mukha, mga kapalmoks. Kasi galit na galit sila sa tao na pinapakinabangan nila ang mga proyekto. Makakapal ang mga mukha. Diba? So ano ba mga kaibigan? Yung mga anak nila, kasi wala silang pera 20 pesos na bigas, yung bigas gusto nila maging 20 pesos. Wala silang pera no? So mga kaibigan, ganito yan. Pag nagkasakit sila, pag nag-aaral yung kanilang mga anak dahil wala nga silang pambili ng bigas, no? So yung mga anak nila, natural lang pag-aaralin nila sa mga public schools. Alam naman natin, karamihan ng public schools at state universities ay pinagawa pa ni President Marcos. Nagrereklamo sila, magnanakaw daw, pero ang mga anak nila nag-aaral sa mga state universities at mga public schools na pinagawa ni President Marcos. Nene G, anong tawag? Mga gago. Tama ka. Yun ang tawag sa kanila. Kasi galit na galit sila sa tao na pinakikinabangan nila ng gusto for how many years. Diba? Pero ang Aquinos, may napakinabangan ba sila? Wala. Wala silang napakinabangan. Dahil kahit yung 4-piece ay hindi rin kay Ninoy. Ay, hindi rin kay Noynoy, kundi kay Gloria. Diba? Pero grabe sila makapagligtas or makapagsabi na ang kanilang presidente daw, si Noynoy, ay best president. At yung 4-piece na yan, pinagyayabang nila kay Noynoy daw. Pero napag-alaman natin, hindi naman kay Noynoy, kundi kay Gloria. Sabi ko nga mga kaibigan, mas marami pang naiambag sa ekonomiya si Gloria kahit kaysa kay Ninoy, ay Noynoy, di ba? So, itong mga dilawan na to, no? Bago kayo magsalita, tingin-tingin muna sa salamin, no? Kasi lahat ng sinasabi niyo bumabalik sa inyo. Pagkatapos kapag ako nagsalita at binanatan ko rin ang inyong mga amo, hurt na hurt kayo. At galit na galit kayo sa akin kapag sinasabi ko na nakarma ang inyong mga puon. Totoo naman Anong tawag mo sa kanila? Sinuwerte? Sinuwerte ba sila? Hindi sila sinuwerte. Tama yung sinabi ko ng karma. Dahil sa mga ginawa nila sa Pilipinas at sa Marcoses. Tingnan nyo Ang ganda. Tingnan nyo mga kaibigan nawala ulit ako pero nag-reconnect. Tingnan nyo mga kaibigan ang ganda ng ginawa sa kanila ni President Marcos kay Ninoy Aquino. Tingnan nyo pinaano pa siya mga kaibigan, pinadala pa siya sa Amerika, no? Kasama ng buong pamilya para lang makapagpagamot. Pagkatapos anong ginawa nila? Ginantihan nila ng masama. At pagkatapos, ang masama nito mga kaibigan, nung naupo si Cory Aquino, 3 araw pa lang siya nakakaupo, gumawa na kaagad siya ng Executive Order number 1 na kung saan sure na siya. Pinaratangan niya kaagad na si President Marcos daw ay nagnakaw. Paano ka magiging sure na nagnakaw? Hindi mo pa nga dinimanda, hindi mo pa nga nilabas yung mga evidences mo. Wala pa nga nangyaring mga yung kaso hindi pa nga gumugulong. Pero naglabas ka na kaagad ng Executive Order number 1 na pinaratangan mo na kaagad. Di ka man lang naglagay ng allege. Walang allege, kundi talagang sure na sure si Cory na talagang nagnakaw.
At idinamay pa niya ang buong pamilya, ang lahat ng angkan, ang lahat ng mga kamag-anak, lahat ng mga kaibigan, at yung mga cronies daw. At pinafreeze ang lahat ng mga kayamanan. No? So kaya nga mga kaibigan, kapag may nagtatanong sa akin, paano na yung last will and testament ni President Marcos, may bibigay pa ba yun? Ang sagot ko, tanungin nila si Cory. Kasi halos karamihan, pinagnanakaw na nila. Sa totoo lang mga kaibigan, finreeze nila yung mga accounts, pagkatapos yung sinasabing nabawi, kinuha talaga nila, purposely kinuha nila at diniklara nila na nakaw na yaman. Very ironic, paano mo madideklara na nakaw na yaman ang isang kayamanan kung wala ka namang na-convict na isang tao na magnanakaw? Wala walang na-convict. Even F.L. Imelda Marcos, even Marcos Sr., hindi sila na-convict na sila ay magnanakaw. Pero, idineklara ng Supreme Court natin na nakaw na yaman daw. How come? Paano mangyayari yun? Diba? Kung may utak kayo, isip-isip. No? Iisipin nyo, paano nga naman nangyari na naging nakaw na yaman, wala namang na-convict ni isang Marcos na sila ay magnanakaw. Diba? So, ganun lang yung mga kaibigan Common sense lang. So, sabi ni Danny Manahan, bobo. Sinong bobo? Ako ba yung sinasabi mo na bobo? Okay, sige, ikaw nang matalino. Sige, ikaw na matalino. Mag-vlog ka ngayon. Matalino ka, di ba? So, ito lang masasabi ko sa mga pinklawan. Instead na magalit kayo sa akin dahil sa mga ina-expose ko dito. Instead magalit kayo sa akin, ang gawin nyo, gamitin nyo ang inyong platform. Pumunta kayo sa page nyo, mag-live kayo, at isiwalat nyo yung mga bagay na inaakala nyo na totoo. Diba? Instead na magalit kayo sa akin. Kasi yung ginagawa ko dito, ini-expose ko lang ang mga katotohanan. At bakit ko ito ginagawa? Kasi kayo din ang dahilan Panisabi nyo magnanakaw. O, tinitrigger ninyo ako Kakasabi nyo ng magnanakaw, ginagalit nyo ako. O, ang ginagawa ko, inilalabas ko ngayon ang katotohanan na hindi magnanakaw ang Marcoses. Diba? At inilalabas ko ang katotohanan na kung magnanakaw ang Marcoses, bakit ang Aquinos ang nakarma? Isang tanong yan, mga kaibigan. Pakisagot nyo. Kung magnanakaw ang Marcoses, bakit ang Aquinos ang nakarma? Pakisagot nga. Tingnan ko sinong sasagot. Sabi naman ni Tards Maralit, si Cory ang halimaw na magnanakaw. Yan, tama ka. Tolentino, Jezreel, tama Lods, pero sumanib si Cory at Ninoy kay Lenny at Kiko. Yan, tama ka din dyan. Sabi naman ni Oli, nabasa ko na yan. Sabi naman ni Michael Max, kakahiya madam ninyo, 31 minions, pinapaikot kayo sa kamay. Sandali, nawala yung niya. Pinapaikot kayo. Michael Max, madam, focus ka sa inflation. Huwag mong paikutin ang 31 minions na kapwa mo. Hoy, ogag ka. Alangan, dapat magtayo ang mga Marcos kesa puro nakaw. Ay, nako. Talaga naman. Mga kaibigan, eto, sasabihin ko sa inyo ang totoo Bakit tumataas ang mga bilihin? Unang-una mga kaibigan, bukod sa meron tayong mga anti-government, na mga hoarders, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, yung mga hoarders na yan, yung mga sumasabotahe sa gobyerno natin para pataasin ang bilihin, hindi yan pro-Marcos. Ayan yung mga yan, ay naku mga kaibigan, malinaw pa sa sikat ng araw na yung mga yan ay mga pinklawan. Mga pinklawan yan na mga retailer, na mga traders, kasi yan talaga ang aim nila, mga kaibigan. Di ba na-vlog ko na yan? Na noon pa, sa panahon pa lang na nagpa-file ng COC si President Marcos, nangako sila na papabagsakin nila by all means, pababagsakin nila si PBBM, pababagsakin nila ang Marcos. Nangako sila. Kaya yan yung ginagawa nila ngayon, mga kaibigan. And bukod pa dyan, alam niyo ba kung bakit ang inflation ay tumataas? At alam niyo rin ba kung bakit talagang nangyayari ito ngayon? Kasi nga sa pandaigdigang krisis, andyan pa ang resulta ng gera Ukraine. Hindi naman siguro kailangan ulit-ulitin natin, pero uulitin natin para sa mga pinklawan na walang mga utak.
no? So, unang-una mga kaibigan, gera sa Ukraine, sa Russia, nag-announce ang Saudi Arabia, ang Russia na magbabawas sila ng production ng oil. So, ibig sabihin, ayan yung iba nagpapanik na, yung mga iba-ibang mga bansa, kasi kapag nagbawas ng production ng oil, itong Russia at saka ang Saudi Arabia na kung saan sila yung inaasahan ng maraming bansa sa buong mundo, sila yung inaasahan. Kapag nangyari yan, ibig sabihin mga kaibigan ay tataas talaga ang presyo ng langis na nangyayari na ngayon, no? So, meron tayong problema, global crisis ito, pagtaas ng langis. Kaya ang akala ng ibang mga pinklawan, pag nag-announce, nagbalita dito na tataas ang langis ng piso, akala nila dahil kay PBBM. Pero ang totoo, hindi po dahil kay PBBM, dahil po nagtaas po ang pandaigdigang merkado. At dahil din sa announcement ng Russia at ng Saudi Arabia na ililimit lang nila ang production ng oil. Yan ang dahilan kung bakit nagtataas ang mga bilihin, no? And then ano pa, yung pandaigdigang inflation. Na kung titingnan natin, mag-Google kayo, tingnan nyo mga inflation ng iba-ibang mga bansa, tingnan ninyo, maganda-ganda pa yung inflation natin dito. Malala pa ang mga inflation sa ibang bansa. At kung titignan nyo, kung meron kayong mga kaibigan sa iba-ibang bansa, magtanong kayo magkano ang presyo nila, magkano ang presyo doon. Ako mga kaibigan, may kaibigan ako sa US, meron akong kaibigan sa Australia, nagtanong ako, ang sabi nila, mas malala daw sa kanila. Diba? Kaya hindi nyo pwedeng isisi kay PBBM. Hindi si PBBM ang may kasalanan. Kahit si Lenny pang ilagay nyo, ay ganun din ang mangyari. Baka mas malala pa nga kasi si Lenny walang diskarte. At least si PBBM meron siyang diskarte. Diba? Nagmahal ang oil, ang gas, no? Sa pandaigdigan. Ano yung sabi ni PBBM? Mamibigay ng mga sa mga jeepney drivers, PUV drivers, bus drivers, mamimigay ng mga subsidies. At ano pa, nagdagdag pa siya ng programa bukod sa mga 4-piece, meron pang food stamp. Anong laman ng food stamp? Ang laman nun ay yung mga basic commodities na kailangan ng tao, katulad ng bigas. At ngayon, yung mga nahuli na mga bigas sa mga warehouses, anong balak ni PBBM? Ang balak dyan ni PBBM, kapag maayos na, no, talagang confirm na ito ay smuggled, ang balak dyan ni PBBM, pinagpaplanuhan na ito ay i-donate sa DSWD at ito ay meron pang kagustuhan na ito ay maaring ibenta ng mura, no? So, sana abangan natin, mga kaibigan, mga ilang araw pa, no? Pag natapos yung duration, kasi itong mga hoarders na to na nahuli, mga kaibigan, binibigyan pa sila ng due process eh. Ayon sa ating konstitusyon, meron silang 15 days para ibigay o isubmit yung mga dokumento, legal documents na talagang legal yung kanilang mga bigas, no? At kapag wala silang na-isubmit, doon na yan kukumpiskahin ng gobyerno. At yan nga, yan ay i-donate, no? So, antay-antay muna tayo, mga kaibigan. So, ang nangyayari ngayon, mga kaibigan, uulitin ko, hindi dahil sa si PBBM ang nakaupo, hindi dahil sa presidente natin. Ang nangyayaring ito ay pandaigdigang krisis. Plus, andyan pa yung resulta ng pandemic. Diba? Kaka-open lang ng ating economy. Pero ang maganda nito, mga kaibigan, ang ating presidente is a working president. Meron siyang ginagawa. Hindi lang siya nakaupo, kundi ginagawa niya talaga ang lahat ng kanyang makakaya para iangat ang buhay ng mga Filipino. At hindi lang yan, mga kaibigan. May mga bagyo pa na dumaan. Kita nyo, binayo pa tayo ng bagyo. Nung mga nakakaraan, ilang bagyo. Pagkatapos nitong meron ng bagyo. Ang daming nangyari sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi global. So, ang mga problemang ito, global problem ito, mga kaibigan. Hindi natin dapat isisi kay PBBM. Hindi niya kasalanan. Diba? Sisihin natin siya kung nakikita natin na wala siyang ginagawa. Diba? Kung nakaupo lang siya. Kaso hindi eh. Nakikita natin talagang may ginagawa ang presidente natin. At halos lahat talaga ng problema ay talagang kanyang sinusolusyonan. So, diba? June Bergonia, very well said, Lodi. Maraming salamat.
June. And then Tolentino, Jezreel, sana si Lenny na lang ang naging presidente para mabenta na ang ating bansa sa China. Oh, galit na galit si Amelia Tuico sa akin. Ang sabi niya, gaga ka. Amelia, bakit ako naging gaga? Paki-state mo nga dito. Paki-comment mo nga kung bakit ako naging gaga. Diba? So mga kaibigan, eto sasabihin ko sa mga commenter ha. Kapag magko-comment kayo, kailangan palaging may reason eh. Katulad si Amelia, sabi niya gaga ako. Hindi naman niya sinabi kung bakit ako naging gaga. Diba? Minsan naman may magko-comment, bobo ka. Hindi naman niya sinasabi kung bakit ako naging bobo. Ay, naku mga kaibigan. Meron pa nga ako nakitang nag-comment mga kaibigan eh. Ito pinipersonal ako. Palaging ganyan, may nagpe-personal sa akin, no? Pag hindi na nila kaya na i-rebut yung sinasabi ko, pinipersonal nila. May nag-comment pa, sabi, kung gaano kapangit ang ngipin mo, kasing pangit din ng budhi mo. Ganon yung sabi na yun. Ang pangit daw ng ngipin ko. Hello? Oh, sa tingin mo, pangit yung ngipin ko. Pero nakakapagsalita ako dito. Oh, hindi pala pangit ang ngipin mo, bakit hindi ka nagsasalita? Bakit yung profile picture mo nakatago ka? Anong ibig sabihin nun? Pakita ka muna bago mo sabihin na pangit ang ngipin ko. At least, confident ako, di ba? Confident ako. Ito ang binigay sa akin ng Diyos. Ganun lang yun mga kaibigan, no? So, eto mga to, madalas dito yung mga namimintas. Sila yung mga nakatago ang mga profile. Sila yung mga trolls, no, na pinapagana. Ay nga pala mga kaibigan, kwento ko sa inyo. Eto, totoo to Kwento ko sa inyo. Alam niyo ba, namangha talaga ako mga kaibigan na nalaman ko na talaga palang merong farm trolls. Totoo pala yun. At talaga palang sila ay sumusweldo. Bakit ko nalaman yan? Ito mga kaibigan, meron ako naging kaibigan na yung trabaho niya, yung mag-aano sa mga online kapag merong mga nagpo-post na, o ganito, kailangan namin ng ganyan, na yung, alam niyo yun, yung magka-copy paste, ganyan. And then mga kaibigan, merong nag-alok sa kanya kung pupwede daw siya. So, pumayag naman siya. And then, nalaman niya mga kaibigan na yun pala ay yung kay Lenny. Kay Lenny Robredo noong panahon ng kampanyahan. At mga kaibigan, talaga pala na binabayaran sila at kumukota sila. Kaya pala napansin ko noon na, kahit ngayon nga mga kaibigan, napapansin ko dito sa aking comment section, minsan, hindi lang minsan kundi madalas, merong mga nagko-comment na sunod-sunod, pagkatapos andyan pa yung mga picture na magnanakaw si First Lady, na ganyan-ganyan, ang dami sunod-sunod. Yun pala mga kaibigan, kumukota pala sila at ini-screenshot pala yan nila at merong bayad, isang screenshot. Noon ko lang nalaman. So sabi ko, kaya pala yung mga pinklawan, kapag nagbablog ako, panay sila, magkano ba? Magkano bayad sa'yo? Kasi alam pala nila. Kasi gawain pala nila. Sila pala ay talagang mga bayaran. Diba? Kasi ako nun wala akong alam na totoo pala yan na meron talaga mga trolls na may mga binabayaran. Pero ngayon nalaman ko na. So, pag may nakita kayo dyan sa comment section na talagang effort, talagang inaano niya yung mga anti-Marcos mga anti-Marcos yan, talagang nagpo-post sila ng picture ni First Lady na sinasabi magnanakaw, mga kung ano-anong mga propaganda, asahan nyo yan yung mga trolls na bayaran. Yan yun mga kaibigan, huwag na kayong magtataka, no? So, muli, sana nasagot ko si Nestor Q. Calmeren, no? So, Nestor Q. Calmeren, ano ulit yung sinabi ko? Hindi batayan ang magkaroon ka ng 3 doctorate, ang magkaroon ka ng PhD, or doctorate na, PhD, pareho yun, magkaroon ka ng malaking mataas na degree, or marami kang naabot sa buhay, hindi batayan yan para makapag-relay ka ng tunay na nangyari sa history. The best ay ang ating experiences at ang mga nababasa natin, nare-research natin sa mga legit sources, hindi sa mga bias na mga sources. Mga kaibigan, bigyan ko pala kayo ng warning, warning.
Alam niyo ba na sa Google, lalong-lalo na sa mga Wikipedia, ang daming nagsusulat dyan ng mga anti-Marcos? Alam niyo ba kung bakit? Mga kaibigan, nagre-research ako dyan tungkol sa biography ni President Bongbong Marcos kasi iba-vlog ko, no? Panahon ng kampanyahan, nag-research ako. And then mga kaibigan, meron na akong napili, no? Nung tiningnan ko na siya, binasa ko siya sa bandang dulo, nakalagay doon. And ang nakalagay doon mga kaibigan na, Mother Imelda Romualdez Marcos, the convicted criminal. Diba? So, sabi ko, dilawan ito Anti-Marcos to, propaganda ito. Bakit niya sasabihin convicted criminal si F.L. Imelda Marcos? Unang-una sa lahat, yung conviction niya na 7 counts of graft ay hindi criminal case, kundi civil case. Hindi mo pwedeng tawagin na criminal ang isang convicted sa civil case. Civil lang yun, hindi criminal case. At isa pa, hindi pa rin siya matatawag na convicted sa 7 counts of graft. Dahil sinabi ko nga kanina, ito ay isinampa sa Supreme Court at hanggang ngayon, ang Supreme Court ay wala pang final and executory decision or verdict. Kaya maituturing pa natin na si First Lady Imelda Marcos ay inosente. Presumption of innocence. Unless proven guilty at wala pang binibigay na final verdict ang Supreme Court, si F.L. Imelda Marcos ay inosente pa rin. Kaya may kaibigan, daw kayo sa pagre-research nyo sa mga Wikipedia, sa mga Google, tingnan nyo muna kung sino ang nagsulat. Kasi marami dyan ay talagang mga dilawan. Dahil sabi ko nga sa inyo, di ba, nung panahon na sila ang naghahari sa ating gobyerno sa Pilipinas, yan ang ginawa nila mga kaibigan. Naglaan sila ng napakalaking budget. Mga kaibigan, bigla ko lang naisip Kasi di ba si Cory Aquino, wala siyang project So ngayon alam ko na, baka ang pera niya ay inilagay niya sa mga, inilagay niya doon sa mga mga writer na inutusan niya na magsulat ng mga propaganda. Di ba? Kasi ang daming makikita mo sa mga Google, di ba? Ang dami na talagang mga propaganda. So mga kaibigan, yan ang ginawa nila. Talagang nagbabayad sila. 'Di ba si Risa Hontivirus. Risa Hontivirus. May mga time na hindi siya yung sweldo niya nilalaan lang niya sa pag-iimprenta ng libro Never Again. 'Di ba? Sweldo niya buo para lang doon sa libro ng Never Again Anti-Marcos. So ginagawa talaga nila ito para sirain ang Marcoses. Kaya nga mga kaibigan, sabi ko kailangan talaga meron pa rin mga vloggers na talagang maghahayag ng katotohanan para yung mga tao ay hindi ma-brainwash. Diba? So, maraming pong salamat sa mga nanood. Yun na lang po muna. Basahin ko muna yung ibang mga hindi ko pa nabasa. Sabi ni Wilfredo Lamera, sige, ituloy mo kasi nungalingan mo. Galit na galit si Wilfredo, ituloy ko daw kasi nungalingan ko. Wilfredo Lamera, saang banda? Paki-state mo nga dyan, paki-comment, saang banda ako nagsisinungaling? Sabi naman ni Noel, girl, Derla, yung di ka makamove on, sige, pagpatuloy mo yan, kapit lang, tingnan natin kung kailan ka sisip-sip ng dugo dyan sa amo mong wala naman pakisayo. Inom ka ng gamot, sa oras di ka nagkakaganyan, sayang Ayan, pag nalipasan ng inom ng gamot sa oras, talaga? Di nga. And then, sino pa? Chon Angeles, sila patal madam, kawawa naman kaluluwa nila, maitim ang budhi. Tama ka. Tama ka dyan, Chon Angeles. And then sino pa? Yung hindi ko nabasa. Yan. Armalin Verbal, Kurikong Kamo, pare ang niyang abnoy, mga magdanakaw na tunay, Dior Cruz. Yan. So, mga dilawan, kulay tae. Nagpapagulo sa bansa ngayon. Yan. Nako, yan. Lagot kayo, mga dilawan. Galit sa inyo si Dior Cruz. Yan. May mga bayarang vlogger ngayon na nagpakalat ng fake news. Kala nila, maluloko pa nila mga tao na ngayon. Tama ka dyan. Hindi na nila maluloko mga tao ngayon, no? At si
Oli Nas, baluktutin man nila ang kasaysayan, ma'am, nakatatak na ang mga nagawa ni Apo. Hindi tulad ng proyekto ni Pinoy. Admin, kahit sira ulo, pumapasok na, biglang nawala. Yan. So, biglang nawala yung comment. Yan. Umaano kasi siya, no? So, and then si Emmy Zafra, yan. Maraming po salamat sa mga nag-comment at sa mga nanood. Patuloy po kayong manood sa ating page dahil ang page po na ito ay supporter po ng gobyerno at ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre, sinusuportahan din natin ang Vice Presidente at ang buong gobyerno, no? At i-flex po natin dito ang lahat ng mga ginagawa ng gobyerno at yung mga achievements, no? At ipa-fight po natin, lalabanan natin ang mga kasinungalingan ng mga tao na nagpapakalat ng mga black propaganda. Ang motto ko dito sa aking page, fight fake news, expose the truth. Marami pong salamat. Ito po muli si Admin Rich. Bye-bye! Salamat po sa panonood. Bye-bye!